Humingi ako ng 100k na danyo sa bayaw ko kapalit ng katahimikan ko. Gusto kong lumayot, iwan ang dalawa kong anak. At kung ibigay niya, gagamitin namin ng asawa ko pag-apply. Pero wala daw siyang pera at nasa kapatid kong lahat. May asawa ko at meron kaming 2 anak. Farmer yung asawa ko kaya minsan ay kinakapos kami. Nag-decide ako na magtrabaho sa kapatid kong masasabi kong may kaya naman sa buhay. May business sila sa Batangas at kailangan ng tagabantay or sales lady. Kaya nung inoffer sa akin ng kapatid ko na mag-sales lady doon ay hindi naman ako nagdalawang isip. Gi-isang taon na ako doon pero umuwi ako kada 2 buwan sa mag-aama ko. Nitong buwan lang ay merong hindi inaasahang mangyayari sa akin. Na ang kadalasan yung brother-in-law ko ang nakakasalamuha ko pagdating sa branch ng business nila. Siya kasi ang madalas na napunta doon. Yung brother-in-law ko na yun ay kinaiingitan ng nakakarami. Kasi successful sila ng kapatid ko. Mabait at workaholic, matulungin din sa mga kamag-anak na nanghihingi ng tulong. Nakulang na lang talaga sa kanya ay magsimba. May itsura din siya kaya minsan din nasasabi na bakit daw kapatid ko ang inasawa. Maliban sa branch nila dito sa Batangas ay meron pa sa Laguna. Isang araw sabi ng brother-in-law ko na lumipat na muna ako sa dahil mag-iisang buwan nang walang bantay at sayang ang renta. Nung nasa biyahe na kami pa Laguna, sa sasakyan pa lang ay iba na yung kwento ni Bayaw. Pati sex life ay ikinukwento na maski ang posisyon. Dahil nga kilala siya ng lahat na mabait ay binaliwala ko yung ganong kwento niya. Pagdating namin sa Laguna ay nagpunta siya sa kapitbahay para tumagay. Alas 9 na nung bumalik siya na saktong nakapaglinis na rin ako ng kwarto. Nakahiga na ako nung bigla siyang pumasok at sabing magtabi na lang daw kami dahil wala lang naman. Abot-abot ang kaba ko nun. Nagtalukbong ako ng kumot at maya-maya sabi niya, paano kung aksidenteng mayakap kita dahil sanay ako sa kapatid mo? Sabay yakap at daga ng paa niya sa akin. Hindi ako makagalaw noon at halo-halo na yung nasa utak ko. Sobrang sakit na ng kalahati ng katawan ko dahil hindi na nga ako makagalaw. Pero nangingibabaw sa isip ko na kailangan ko ng pruweba sa ginawa niyang yon. Kaya't inon ko yung video record. Walang makita sa video dahil madilim pero dinig na dinig yung mga sinasabi niya sa akin. Na sa amin lang daw naman at wala namang makakaalam. Na i-withdraw na lang daw niya na bakit hindi ko daw hinahanap ang sex. Kasi 2 months na ako noon sa kanila. Hindi ako sumasagot nun sa kanya at ang sinasabi ko lang ay itulog na lang niya. Pero lahat ng pwede niyang himasin sa katawan ko ay nahimas na niya. Nung nakita ko na 1% na lang yung battery ko, inipon kong lahat ng lakas ng loob ko at tumayo. Pero nung lumabas ako'y sumunod siya. Sabi niya pumasok na lang daw ako at sa sasakyan na raw siya matutulog. Na gano'n naman talaga yung ginagawa namin na sa sasakyan siya palagi natutulog. Nung pumasok ako ng kwarto nila ko agad. Tumawag ako sa isa kong kapatid at nanginginig ako at umiiyak. At dun ko rin nalaman na may ginawa rin pala siya sa kapatid kong yon taong 2022. May sakit kasi yung kapatid namin na asawa niya. May anak silang 2 lalaki, college at senior high na. At ang isa'y babae, elementary pa lang. At lahat ng anak niya ay makatatay. Ayoko sana na masira ang kinabukasan ng mga bata pag nalaman nila ang gawain ng kanilang ama. Ayoko ring masira ang pamilya nila dahil talagang maraming humahanga sa kanila. Na pati nga mga magulang ko'y ikinukumpara kami sa bayaw kong yon. Napaisip ako na dalagitan na yung anak nilang babae. Paano kung may gawin siya sa bata pagdating ng panahon? Hindi kakayanin ng konsensya ko yon. Na kung siguro magsalita ako ngayon ay hindi yun mangyayari sa kanya. Na ako nga hindi rin matahimik sa nangyari nung gabing yun. Na hindi man natuloy yung balak niya na halos lahat naman inahawakan niya sa akin. Kaya't nang gabing yun ay umalis na rin ako ng Laguna. Mula 12 AM hanggang 4 AM ay abot-abot ang takot ko at baka may mangyari nga sa akin sa labas. Nakahinga lang ako ng maluwag nang nakasakay na ako ng bus pa uwi sa pamilya ko. Hanggang ngayon ay hindi ako makakain ng tama na minsan sa gabi napapanaginipan ko pa rin. Hindi rin po pwede na mag-isa lang ako dahil bigla-biglang natulo yung luha ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sabi ko sa asawa ko mag-abroad na lang kami baka sakaling makalimot. Pero kapos nga kami. Saktuhan lang ang kinikita ng asawa ko kaya naisip kong humingi ng danyos na 100k sa bayaw ko. Na yun ay kapalit ng katahimikan ko at mag-abroad na lang kaming mag-asawa. Alam kong masama ang humingi sa kanya. Pero nung sinabi ko sa kanya ay wala raw siyang pera at nasa kapatid kong lahat. Na baka raw kapag kumuha siya ay maging dahilan pa ng paghihiwalay nila. Sabi ko naman mas malala pa yung mangyayari kapag nalaman ng lahat ang tunay na ugali niya. Hindi ko na pinagpilitan yung 100k na yon. Na sana magsasakripisyo na lang akong lumayo para makalimot. Iiwan ko yung 2 kong anak kung ibibigay man niya yon sa akin. At yun ay gagamitin namin ng asawa ko pag-a-apply. Samantalang siya malayang malaya dahil ang gusto niya patawarin ko lang siya na hindi daw niya kaya na magbigay ng 100k. Sorry Mami Len kung magulo yung kwento ko, sana'y maiere mo. Letter sender, Lorraine ng Batangas. Sa palagay mo, yung 100k na itatapal sa'yo, malilimutan mo pati ginawa sa kapatid mo. Na kahit na nalaman mo na biktima rin siya sa huli, sarili mo lang yung isasalba mo. Natatakot ka na mabahira ng bad image yung kasamba-sambang bayaw mo. Na pati yung possibility na mangyari rin sa pamangkin mo, isasantabi mo. Yung pa-video-video mo nung gabi, ginawa mong evidence. Nag-take ka agad ng legal action nung tumakas ka ng gabing yon. Hindi pera ang makakapagpatahimik sa'yo, kundi justice. Na alam mo ba sa paghingi mo ng 100k, na dyan sa ginawa mo po pwede ka pang mabalik
bumaliktad. Be wise in every action. Given na hindi ka nakakilos sa ginawa sa'yo kasi takot at kaba ang nauna. Pero yung lumapit ka for 100k at umes ka po is very wrong move. Hindi mo ikatatahimik yan. Kung binigyan mo sana ng so much effort, file a case, anxiety, depression rate, tiba-tiba ka sa filing 100k lang ba yung dignidad na kinuha sa inyo ng kapatid mo ng animal na yon? Huwag kang kikilos mag-isa ha kasi hindi ka nakakapag-isip ng tama. At kung gusto mong perahin talaga, seek legal advice sa PAW for Justice and Damages.